guys! Good evening! Tagal ko din hindi nag-vlog. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time para makapag-vlog ulit. Kasi medyo na busy ako. Marami akong pinagkakabalan na ibang bagay. So, ayun guys. Tonight vlog is sasagutin ko yung isang question nung hindi nag-comment niya, comment niya sa isang video ko. Sabi niya kasi is paano daw ako nakarating dito sa Qatar. Okay, sagutin ko yung comment mo ha. Kasi bago talaga ako nag-plan dito sa Qatar, ang original kong plan is sa Japan talaga ako mag-apply kasi nag-aral ako ng 6 months na Japanese language. So, doon ko talaga balak pumunta sa Japan kasi maganda nga daw doon. Tsaka, kumbaga, sa Japan daw parang lahat fair. So walang favoritism or walang palakasan, walang sipsipan. So yun yung isang reason kung bakit sa Japan ko gusto magtrabaho. Tsaka syempre malaki yung sahod. Tapos kumbaga lahat ng rights mo sa sa trabaho, sa kontrata is masusunod talaga yun. Ganun sila ka-honest. Actually, ang Japan kasi, kaya nagustuhan ko rin ng Japan kasi, gusto nila talaga yung mga honest na tao. Ewan ko, pero yun yung parang, once na pumunta ka ng Japan, kumbaga, ang Japan kasi talagang, parang, gusto niya talaga yung mga honest na tao, yung parang, number 1 ng Japan na dyan sila kilala na honest talaga ang mga tao dyan. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko kung bakit Japan talaga ang pinili kong puntahan. Actually, ayoko talaga mag-abroad sa Middle East, to be honest. Kasi, di ba marami tayong nababalitaan dyan sa Pilipinas, sa TV, like Saudi, ang daming krimen na nangyayari. So, advice sa akin ng mother ko is, mag-abroad na daw ako sa lahat, wag lang Middle East. Kasi nga, dahil nga sa mga nababalitaan namin sa TV na hindi maganda yung pagtrato sa mga tao doon. So, ayun, way back 2018. So, habang nag-aaral ako ng Japanese language, kasi habang nag-aaral ako ng Japanese language, nagtatrabaho pa rin ako. As in, kunwari, kung meron akong free time, nagre-relieve ako sa mga friends ko na wala rin silang time na pumasok, ganun. So, minsan ako yung kinokontak nila, ganun. So, one day, nag-relieve ako kasi may nakita akong post sa Facebook na kailangan daw nila ng reliever sa company nurse. So, ayun, nag-relieve ako. Yung nurse doon, parang niyaya niya ako na parang sabi niya sa akin, gusto mo ba mag-abroad? Sabi ko, oo, kasi actually nag-aaral nga ako ngayon ng Japanese language kasi plano ko talaga pumunta ng Japan. Pero ewan ko kasi nung time na yun, nung nag-aaral ako ng Japanese language, parang halos lahat naman naipasa ko pero hindi ko alam ba't hindi ako natuloy. Kasi kung sasabihin ko lang talaga yung pinagdaanan ko sa pag-apply ko sa Japanese, alam mo parang tumaan ka talaga sa butas ng karayom kasi salang-sala kami. Halos ilan kami nag-apply nun sa POA, umabot ata kami ng 200, tas hanggang naging 100, hanggang naging, as in salang-sala talaga kami. So, ewan ko, siguro hindi para sa akin ng Japan or siguro hindi pa time, ganun. So, yun, nung nag-relieve muna ako, ganun. So, yun yung, nag-relieve ako sa isang company nurse. Ayun, yung nurse doon, sabi niya sa akin na kung gusto ko nga daw mag-abroad, sabi ko, oo. Tapos sabi ko, anong bansa? Sabi niya, Doha. Sabi ko, di ba Doha, Middle East, Qatar, ganun. Tapos sabi niya, oo, pero open country naman ng Doha. So, hindi tayo kakabahan kasi open country naman, hindi katulad ng ng Saudi or Kuwait or alam mo na sa ibang Middle East. So, nag-isip-isip ako, sabi ko, bakit hindi ko i-try, di ba? Kumbaga wala namang masama kung itatry. So, ayun. So, parang nagkasundo kami na sige, apply tayo, ganun. Hanggang sa, ayun nga, nag-apply kami, ganun. Tapos, parang ang bilis Ang bilis kasi ng parang ang smooth. Parang hindi ba ako parang nahirapan or what, ganun.
agad akong kumuha ng agad akong kumuha ng mga requirements, lahat ng requirements, ganun. Tapos, pina-red ribbon ko, pina-stamp ko, lahat. Ayun, hanggang sa, ay hindi pala, kasi dapat pala magsasabay kami nung nakilala ko dun sa pinag-relieve ko ng company nurse, kasi dapat sabay talaga kami dapat pumunta dito. Kaya lang kasi ang nangyari, nauna siya. Kasi, nung time na yun, hindi pwede yung salary deduction, kailangan i-cash mo yung placement. Since wala naman akong perang pang-cash, sabi ko sa kanya, mauna ka na lang muna kasi wala pa akong perang pang-cash. Kumbaga, hindi ko pa alam kung saan ako kukuha kasi wala din akong pera na ganun kalaki kasi magkano din yung placement na binayad namin. So, pinauna ko siya. So, nauna siya. Nung nandito na siya sa Doha, picture siya dito. So, nakita ko na yung post niya sa Facebook. Sabi ko, ay, nandyan ka na pala. Tapos yun nga, sabi niya, oo, nag-flight na raw siya, ganun. Tapos, tinanong ko siya kung okay ba yung dito, okay yung mga tao, ganun, hindi ba mahigpit. Sabi niya, okay naman. So, ayun, hanggang sa nag-apply na rin ako. Tapos, nag-medical. Sa awa ng Diyos, wala namang problema. Ayun, tapos, hanggang sa dumating na yung visa ko. Tapos, ayun, hanggang sa nakarating na ako dito sa Qatar, ganun. So, nung una, parang pagdating ko kasi ng airport, sabi ko, oh my God, dito na yung Doha. 10 hours yung biyahe. So, ang tagal, as in, sobrang tagal talaga kasi hindi ako nakatulog. As in, hindi ako makatulog sa loob ng aeroplano kasi nga ang haba ng biyahe. So, bakit pa nga yung puwet ko? As in, sobrang sakit. Kakaupo. So, nung malapit na kami dito, malapit na kami sa Doha, as in, parang nauubusan na ako ng oxygen. Parang gusto ko makalanghap ng fresh air, ganun. Since, syempre, sarado naman ang aeroplano, di ba? Hindi mo naman pwedeng buksan yung bintana. So, parang hindi ako makahinga. Parang, oh my God, I need oxygen, ganun. So, hanggang sa, ayun nga, lumapag ng aeroplano namin dito sa Qatar. Tapos, lumabas na kami ng airport. Syempre, nakaka-excite. Kaya lang, una kong napansin kasi dumating kami dito, siguro mga 5 PM ng hapon. So, ang una kong napansin is, sabi ko, bakit parang puno? As in, nakikita ko puro buhangin, ganun. So, ayun, hanggang sa, may sumundo na sa aming driver, yung driver nga ng company. Tapos, ayun, hanggang sa dinala niya na kami sa aming accommodation, at doon na nag-start ang aking buhay dito sa Qatar. So, okay naman yung work namin dito, kaya lang, syempre, minsan, meron din mga hindi maganda nangyayari, like, alam mo na, 'di ba? Yung syempre kailangan makisama sa mga kasamahan mo kahit pa pare-pareho kayong Pilipino, hindi naman ibig sabihin nun magkakasundo na kayo, 'di ba? So, ayun lang, adjust. Kailangan ka lang mag-adjust sa mga kapwa mo rin Pilipino, at syempre yung boss mo, kasi yung boss namin ibang lahi. So, medyo nahirapan din kami makisama sa kanya. Pero, nung nagtagal, okay din naman. Friendly din naman siya. Kaya lang, ayun. So, ayun guys, tumigil ako kanina magsalita kasi biglang tumawag ng boss ko. Sabi niya, medyo di daw ako bukas. So, ayun. So, yun na yung nangyari. Yun na yung journey ko ng pag-abroad ko dito sa Qatar. So, until now, okay naman. Akala ko nga nung una, gave up din ako kasi yung ibang kasamaan, parang umuwi na din. So, andito pa rin naman ako until now. So, yun lang guys. Yun yung nangyari kung paano ako nakarating dito sa Qatar. Actually, may pinsan din kasi ako dito sa Qatar na na nurse, nagtatrabaho din siya sa Hamad. So, I think for 12 years na siya dun eh. Sobrang tagal niya na. So yun nga. Siguro sabi ko nga sana noon ko pa nalaman tong Qatar kasi nung naririnig ko lang to nung sa pinsan ko, nung nag-apply siya. Parang wala ba akong interest na mag-apply kasi nga Middle East. So sabi ko, parang nasa isip ko agad na kapag Middle East parang hindi maganda, ganun. Although malaki nga yung sahod, pero
hindi maganda yung trato sa ng mga tao dito, ganun. So, yun yung nasa isip ko. But then, nung sinubukan ko, although okay naman, wala naman perfect, pero at least nakaya ko naman, di ba? So, ayun. So, ayun lang guys yung vlog ko today. So, salamat sa mga patuloy na nanonood ng aking videos. And please like and subscribe. And paki-click po yung notification bell para lahat ng bagong video ma-update po kayo. Thank you so much po. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin. Thank you. Thank you so much. Bye-bye.